Ang headline sa edisyong ito ng Iglesia ni Cristo News Weekend. Pagtatalaga sa mga bagong gusaling sambahan sa mga distrito ng Negros Oriental at Romblon, nagdulot ng lalo pang matatag na pag-asa at pananampalataya sa mga kapatid. Iba't ibang aktibidad ng mga kapisanang pangsambahayan, buong kasiglahan at may pagkakaisang isinakatuparan ng mga kapatid sa ibayong dagat. At isinagawang TSB Talk and Workshop, ganap na pinakinabangan ng mga may tungkulin sa technical support for video streaming sa mga distrito eklesyastiko sa Hilaga at Timog Luzon. Mula sa INC News Studio sa Quezon City, narito si kapatid na Precious Lubao. Magandang araw po. Sumasalamin sa tuloy-tuloy na paglago ng Iglesia ni Cristo ang walang patid na pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Sa pagsisimula ng Hulyo, isa na namang bago, malaki at modernong edipisyo ang inihandog sa Panginoong Diyos. Ang 730-seater na infrastruktura sa lokal ng Baez City sa distrito ng Negros Oriental. Pinangasiwaan ni kapatid na Arnel Canicosa, ministro ng Ebanghelyo, ang tanging pagsamba bilang pagtatalaga nito. Nagpapasalamat po kami unang-una sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pamamahala na kanyang inilagay sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pagkasangkapan po pang kami po ay magkaroon ng maganda at malaking gusaling sambahan. Na ngayon po ay naitalaga na ang bagong gusaling sambahan. Ito po ay kinikilala namin na sagot ng ating Panginoong Diyos sa amin pong mga panata na mapatayuan kami ng bagong gusaling sambahan para po maisagawa ang mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos nang nakapagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa Kanya. Sa Distrito Eklesyastiko ng Romblon, walang katumbas na kasabikan at kagalakan ang nadama ng mga kapatid sa lokal ng Hinugusan sa pagkakaroon ng bago at magarang gusaling sambahan. Hindi lamang karagdagang inspirasyon ang ibinunga nito sa mga kapatid, kundi panibagong pag-asa na malalampasan nila ang iba't ibang pagsubok sa buhay. Napuno ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos ang pagtitipon ng mga kapatid sa Distrito Eklesyastiko ng Romblon nang ihandog ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Hinugusan. Pinangasiwaan ng kapatid na Ramon Dorgilsin, tagapangasiwa ng distrito ang nasabing okasyon na dinaluhan hindi lamang ng mga kapatid mula sa lokal ng Hinugusan, kundi maging ng mga kapatid sa iba't ibang lokal sa distrito ng Romblon. Ang bagong gusaling sambahang ito ay kahayagan lamang ng patuloy na pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo sa distrito ito. Dahil po sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga kapatid dito sa lokal ng Hinugusan, distrito ng Romblon, ay hiniling po na maipagtayo kami ng gusaling sambahan. Kaya sa awa at tulong po ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng pamamahala sa Iglesia, ay ipinagkaloob po na maitayo ang bagong gusaling sambahan. Ipinagpapasalamat ng mga kapatid sa lokal ng Hinugusan sa ating Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus at sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang lokal na magkaroon ng maganda at maayos na gusaling sambahan na ito ay sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Malaki po yung pinagbago at mas maganda po yung bagong gusaling sambahan. Dahil po nakaka-proud na bago po ang aming gusaling sambahan, hindi po ako magdadalawang isip na iimbitahan ko po yung mga kaklase ko po at mga kaibigan. Sobrang saya po. Dahil ang mga kapatid naman dito ay masisigla. At yun din ang pangarap nila, na magkaroon ng magandang kapilya. Yung nakita po namin yung malaking pagbabago po ng aming gusaling sambahan. May pagmamalaki po namin dito sa distrito po ng Romblon. Nagpapasalamat po kami kay kapatid na Eduardo V. Manalo dahil
pinatayuan po kami ng gusaling sambahan. Sa pangunguna po namin mga ministro, mga manggagawa, kasama ng mga may tungkulin, ang mga kapatid ay patuloy na masiglang itataguyod ang mga paglilingkod sa Panginoon Diyos, makikipagkaisa sa lahat ng mga gawaing inilulunsad ng pamamahala sa iglesia. Aming mamahalin, ipagmamalasakit ang gusaling sambahan. Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Mula po rito sa Romblon, ako po si kapatid na Irene Mayuga para sa Iglesia ni Cristo News Network. Samantala, may maliit na tindahan sa Caloocan City sina kapatid na Ray at Marlene. Bagaman ito ang pangunahin nilang pinagkukunan ng ikinabubuhay, hindi sila nag-aatubili na isara ito para sa lalong mahalaga at makabuluhang gawain. Makikita sa kaling ito, isa-isa sa mga barangay dito sa lungsod ng Caloocan, ang maliit na tindahan ng mag-asawang Ray at Marlene na tanging pinagkakakitaan nila sa araw-araw. Kapag papagabi na, saka marami ang bumibili sa kanila. Ngunit sa pagkakataong yon, ay maagang nagsara ang mag-asawa ng kanilang tindahan. Maya-maya pa ay lumabas na sila. Tanghali pa lamang ng araw na iyon, nakita naming magkasabay na naglalakad ang mag-asawa. May mga kinausap sila, hinikayat na sumama sa isang aktibidad na nakatakdang isagawa sa covered court ng kanilang barangay. Meron po kaming pamamahayag mamaya po, alas 8 po ng gabi. May sigurado na po kaming maanyayan na mga anaoy na dadalo. Magkakaanib ng Iglesia ni Cristo ang mag-asawa, mga may tungkulin sa kanilang lokal, dito sa lokal ng Caloocan. Bahagi na ng kanilang buhay sa araw-araw ang ibahagi ang kanilang pananampalataya, na ayon sa mag-asawa ay sinisikap nilang mapagbuti pa. Pag may bumibili po sa amin, nakikita niyo po yung butas na yon, doon po inaabot yung mga pasugo o kaya pulyeto. Pwede sana, Brad, basahin mo po yan. Importante po yan. May mga pagkakataon naman po minsan, lumalabas po ako ng tindahan, inaabot ko po yung pasugo, tapos inaanyayahan ko na po sila. Si Mrs. Magiliw po yan. Sa mga bumibili po rito, kapitbahay, ay kaya po pag nag-aanyaya na, hindi po siya mahindian. Marami po siyang nasasama. Marami na silang naanyayahan na mga nabautismuhan na, mga kaanib na ng iglesia. Nang gabing iyon, muli ay marami silang naisamang anyaya sa dako ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos na isinagawa ng kanilang lokal. Inabangan namin ang reaksyon ng mga naimbitahan nila tungkol sa napakinggang pagtuturo ng mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Ang natutunan ko po doon ay wala pong katotohanan ang tatlong persona sa San Trinidad. Wala pong katotohanan base sa Biblia po. Talagang iisa lang ang Diyos, ang Ama. Talagang nandun po talaga siya sa Biblia. Maligaya ang mag-asawa dahil muli nilang natupad ang isa sa kanilang mga pananagutan bilang mga Iglesia ni Cristo na utos ng Panginoon Diyos. Ang maipaalam sa lahat ang katotohanan, ang dalisay na mga aral ng Diyos. Lagi po kami nananalangin. Humingi po kami ng tulong sa Panginoon Diyos para po marami kaming maanyayahan. Mula po rito sa Caloocan City, ako po si kapatid na Reggie Beltran para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa pagkakataong ito, silipin natin ang mga pangyayari sa isinagawang 3-day International Conference of CFO Leaders. Sa patuloy na paglago at paglawak ng Iglesia ni Cristo, patuloy rin na nangangailangan ng mangangalaga at mangunguna sa mga kapatid sa bawat lokal sa buong mundo. Ito ay upang patuloy na matugunan ang mga proyekto na isinusulong ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa unang pagkakataon ay nagsama-sama ang lahat ng mga pangulo ng bawat kagawaran mula sa iba't ibang distrito dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat upang dumalo sa International Conference of CFO Leaders.
Sa unang araw ay dinaluhan ng delegates ang isang tanging pagsamba na isinagawa sa gusaling sambahan ng lokal ng Cubao, Distrito Eklesyastiko ng Sentral. Pinangasiwaan ang banal na pagtitipon ni kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, Deputy Executive Minister ng Iglesia ni Cristo. I think just a reminder, I mean, even from the lesson that we received this morning po, it's like we can't be discouraged if we have suffering or problems, especially that we have, especially like in our area, for children, very easy for them to get anxious, to get very discouraged or worried. But I think bringing this back, encouraging the officers, we can do more for the children. So whatever we bring back here, we're going to use it to perform our duties better. One thing that Brother Angelo had mentioned earlier in the worship service was that we should take care of our duty diligently, and we should be shepherds of the flock. And that really resonated with me, and how we should take care of the Kadiwa back in my home district of Florida. So when I think about what he was saying, I reflect on how is it that you are performing every single day, not just for activities, but every moment. Kasunod nito ay nagtungo sila sa EVM Convention Center para sa inihandang programa at musical performances bilang pag-welcome sa lahat ng delegates at upang magkaroon sila ng pagkakataon na makilala ang iba pang CFO leaders mula sa malalayong lugar. Labis namang ipinagpapasalamat ng mga kapatid ang makasaysayang aktibidad na ito dahil hindi lang sila nag-enjoy, kundi higit sa lahat ay natuto sila ng mga karagdagang kaalaman para sa kanilang mga nasasakupan. Nakakatulong po sa amin para mas lalo po kami ma-equip ng mga knowledge po para mas lalo po namin mabuting matupad yung mga tungkulin po namin. So ngayon po talagang natatangi po yung aktibidad, po. Ngayon lang po namin naranasan na yung CFO po, Buklod, Kadiwa, Binhi, pati PNK ay matipon po sa isang dako, sama-sama pong dumalo po sa ganitong natatanging aktibidad. With events like this, it's very inspirational, especially as the Vice President of our Kadiwa organization in our district. We were able to take many lessons because they prepared lots of seminars for our 3-day event here. So I truly feel like we're going to gain a lot of experiences that we can then take back to our own district and apply. Sa ikalawang araw ay iba't ibang seminars para sa CFO leaders ng Buklod, Kadiwa, Binhi at pagsamba ng kabataan ang isinagawa sa Ciudad de Victoria, Bocaue, Bulacan. Iba't ibang kaalaman ng kanilang natanggap mula sa mga key speakers. This kind of activity will really help us leading the youth as well, not only us being the leaders here right now. Of course, the application of how do we see or how do we learn from this kind of activity? Well, in fact, I am very excited on how am I going to perform now my duty when I return to my home district, and how I will going to apply these learnings and also teach my fellow Kadiwa leaders in the different locales in our district, also them embodies this kind of activities and of course the characteristics and the learnings that we have learned from here. Some things I've learned so far, like what I said, we reflected on mental health topics, and then we've also discussed the importance of our duties as leaders. And from that, I was able to feel really strengthened in my faith, and also I was able to reflect on how I've been as a leader and what I can do moving forward to continue to help strengthen our brotherhood. We have already done a lot of seminars, and I have took down a lot of notes regarding on what they discussed, and I am very glad to have learned a lot. But the highlight of everything that we've learned as of now is that we should pray to God always po. Sa huling araw ng conference, magkakasama silang nagbalik tanaw sa makulay na kasaysayan ng iglesia sa pagpasok nila sa INC Museum. Dito nakilala namin ang ilan sa mga nasa kapisan ng Binhi na first time nakapasok at nakaikot dito. Sa totoo po ay manghang-mangha po ako dahil nung bata pa lamang po ako ay aking pangarap na po ito. Kaya kanina habang nagtutur po ay hindi po naiwasan na maiyak dahil po sa aking mga nakita at namangha na rin po. Nung pagpunta ko po dito sa Iglesia ni Cristo Museum po ay nasaksihan ko po ang mga kwento po ng mga naunang ministro po sa aming distrito
Katulad po ng mga pinapakita po nilang mga larawan sa amin dati ng pasugo at saka ng mga unang Biblia po na ginamit po ng sugo sa mga huling araw. Bilang member po ng Bining Organization, it is very inspiring po na makita ang sugo, kapatid na Felix Manalo, as well as yung mga naging pagsisikap nila para pagmalasakit yung mga kapatid, yung mga nauna, at ngayon, hanggang ngayon po, kitang-kita pa rin ang talagang patuloy na pagtatagumpay mula po sa ka Felix, sa ka Eranio, sa ka Eduardo. This is very inspiring po, especially sa amin na mga nasa panig ng mga kapisanang binhi na talagang magagamit namin sa pagtupad po namin ng mga tungkulin. Bago sila umuwi sa kani-kaniyang distrito, hinandugan sila ng isang musical program ng Iglesia ni Cristo Production Company. Sa 3 araw na sila ay nagkasama-sama, sinangkapan sila ng mga karunungan, mga pagpapayo at gabay na magagamit nila sa patuloy na pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Baon din nila ang hindi malilimutang karanasan at ang pagmamahal ng pamamahala ng Iglesia upang laging ipagmalasakit ang mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. The challenges that the Iglesia ni Cristo, the Church of Christ, faces are really worldwide type of challenges because the Church of Christ members are found in 168, if I'm not mistaken, different countries and territories. And we have members of the church coming from different cultures. We have also youth members growing up with different values around them, but with the understanding as well of what the Bible warns, that in the time before the end, the Bible calls the last days, it will be very difficult for people to be true Christians because there is an enemy in his fury, God's enemy, who doesn't want God's people obeying God's words. And when the enemy comes in like a flood, you can see how the different influences that surround God's people for people not to hold on to God's words. How many countries are there where you can see the divorce rate rising? How many different cultures are there? We can also see the problem of teen pregnancies, or for different ideologies or beliefs that contradict the scriptures and yet being upheld by, for example, social media influencers. And because of all these different challenges, it's important that every single level of leadership in the church be aware of the problems the brethren face and equipped with God's message, so that's not only the worship service we have God's message taught to the members, but even in our Christian activities, that Word of God reinforced in different aspects of our life. Mula po rito sa Quezon City, ako po si kapatid na Hazen Andagusen para sa Iglesia ni Cristo News Network. A special gathering has brought a renewed sense of enthusiasm to the officers of a Christian family organizations in the Ecclesiastical District of Bay Area, California. They are now more eager and prepared to fulfill their God-given responsibilities. A special gathering for all Christian family organizations officers was held here in the District of Bay Area, California. It was at the House of Worship of the local congregation of San Francisco. Brother Jojo Bayani, the district supervising minister, through the words of the Lord God written in the Bible, again reminded the brethren about the importance of continuously fulfilling their church duties. We are truly blessed today because we had our special gathering of all the officers in the Christian family organizations. We can see from the reactions of the many officers that they were really happy in having activities like this that strengthens their faith and giving that motivation to all the more perform, to all the more dedicate themselves in performing their duties inside the Church of Christ. Part also of the said occasion was the oath-taking of many brothers and sisters who came from different local congregations in this district as CFO officers. As officers, what gives us the drive to perform our duties? Even though we exert effort, sacrifices, that is because we love our Almighty God and we love the Church of Christ. We can see the love and concern of the church administration in doing all these activities so that we can all benefit, and this would lead us
in attaining our salvation on the day of judgment. From San Francisco, California, I am Sister Sofia Trigonis for Iglesia Ni Cristo News Network. Likewise, Children's Worship Service or CWS officers in Texas find comfort and a much-needed boost from God's words during a special gathering. In commemoration of the 107th anniversary of the Children's Worship Service of the Iglesia Ni Cristo Church of Christ, the Ecclesiastical District of Texas held a special gathering for all CWS teachers, officers, children, and parents in the house of worship of the local congregation of Humble. The special gathering was led by the district supervising minister, Brother Noel Caritativo. Through the preaching of the Holy Gospel written in the Bible, the children were taught to be respectful to their parents in the Lord, as they are the instruments to guide them in the proper and righteous way of serving our Almighty God. It was also reminded during the lesson how important the children's worship service is for the youth, as the world's culture is full of things that are against God's teachings. CWS teachers and officers were also reminded of how vital their role is in nurturing the spiritual life of their young members inside the church and to continue to love their God-given duties. From Texas, I'm Brother Justin Talioga for the Iglesia Ni Cristo News Network. We now head to San Diego County in California to explore the exciting highlights of the recently held In Center Stage. The Children's Worship Service organization put together a heartwarming and inspiring event where the youth from the Ecclesiastical District of San Diego County came together to share their faith through a series of creative skits. The young performers showcased Bible stories like Noah's Ark and Jonah and the Big Fish, bringing these powerful lessons to life in a fun and engaging way. The In Center Stage is one of the many activities using arts and performing arts to edify the members of the Church of Christ, to have them have a better understanding of our beliefs, as well as entertaining the brothers and sisters as well as guests. So it's our hope that the children who participated in this activity today have a deeper understanding of how God took care of His people back then. It's no different than what they experience today. God is with His people, and the children should, through these activities, they should be able to understand that God will do the same for them. And as the young brethren take their final bow, this wonderful event reminds us all of the importance of faith, unity, and brotherhood. From San Diego, California, I am Sister Rochelle Poblete, reporting for the Iglesia Ni Cristo News Network. Meanwhile, various activities of the Christian family organizations have successfully been conducted across different ecclesiastical districts. Let us take a moment to look back at these inspiring moments in our INC News Recap. Members of the Christian family organizations from various districts showed active participation in meaningful endeavors, demonstrating their unwavering dedication and constantly pleasing the Lord God. Binhi organization members in Southern Ontario came together for an evening of fine dining and great company dressed in their formal attire. The occasion fostered not only joy and lasting memories, but also brought the attendees closer to one another. Seeing everyone here in the District of Southern Ontario finally gathered in one place in this Binhi formal, it helped me to see the unity and joy that everyone was just laughing, having fun, and overall that we're united in serving our Almighty God. I think that this really helped with their membership because they were able to meet one another. They were also able to meet new Binhis in our district as well. And our aim for this activity was for the Binhi to feel more encouraged to attend other activities inside our district. United in faith and purpose, district multimedia members in Tokyo, Japan attend an informative seminar to hone their skills in audio and video production. Through collaboration and shared passion, the activity developed their synergy in bringing creativity into life through different media. Get-togethers like these deeply strengthen the bond and nurture a sense of a family among us, especially within the district multimedia team here in Tokyo, Japan. It is such a humbling and fulfilling experience
to be able to share what we know with new members and those who are just starting their journey in the sacred journey. Nagpapasalamat po ako sa tagapamahala po kasi through these events po, like gathering, nagkakaroon po ng chance na magkita-kita po yung members ng multimedia at magkaroon ng chance na may matutunan kami sa isa't isa. In a vibrant display of athleticism and teamwork, the Unity Games brought together brethren in the District of Britain North. The wide array of sports showcased the spirit of collaboration as players and spectators alike joined hands to fortify the bonds of brotherhood. I was actually very sporty at school. Physical activity is really important, but when you're doing it in front of the fellow brethren, when you're doing it in front of Almighty God, it takes on something much more special. We are a community, we are a family. Winning isn't important, it's the taking part that important, and some of the matches, and they're all so happy. After, even the ones that won and lost, they had the photos taken together, shaking their hands together. They're all happy because they've taken part and enjoyed the day. So winning it's not important. In Vietnam, while smiles on their faces, brethren in Ho Chi Minh City eagerly tried their hand at a fun and fast-paced sport called pickleball, sparking excitement and togetherness among participants. Totoong napakasaya po na naging aktibidad na ito at nakita ko din po na ang lahat ng mga kapatid na dumalo ay totoong naging masaya. Kaya naman po, nagpapasalamat po ako ng napakarami sa ating tagapamahalang pakalahatan sa pagpapahintulot po na maisagawa ang ganitong aktibidad. These CFO activities only show the undeniable harmony and commitment of Church of Christ members across the globe. I am Sister Eliza Absay for the Iglesia ni Cristo News Network. Noong panahon ng pandemya, hindi nahadlangan ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo na patuloy na makapagsagawa ng mga pagsamba sa Panginoong Diyos kahit na nasa kani-kanilang tahanan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Ito ang nag-udyo kay kapatid na Jane De Vera at Roan Ramos upang maging bahagi ng Technical Support for Video Streaming o TSV. 4 na taon ng miyembro ng Technical Support for Video Streaming o TSV sina kapatid na Jane at Roan. Ang mga kaalamang teknikal ang sinikap nilang matutuhan upang maipagmalasakit ang pagsambang isinasagawa sa kanilang gusaling sambahan. Naging TSV member po kami after ng pandemic, nung naging okay na po sumamba ulit sa kapilya. Nung panahon po yon, bawal pa po ang mag-live singing po at magtanggal ng face mask. So kailangan po natin ng audio. Doon po kami naikayat na kung paano po nila ginagawa yon, paano po nila ino-operate ng mga kapatid po namin na nauna sa TSV. Na-curious po kami, so doon po kami naikayat na maging TSV member. Blessing po yun na mapili po kami na isa maging membro ng TSV at makatulong po ng malaki noong panahon ng pandemic dahil nga po makakatuwang po ng pamamahala upang mag-set up, mag-play po ng mga audio, video upang magpatuloy pa rin po ang mga pagsamba. Simula noong 2020, naging bahagi na ng bawat pagtitipon ng Iglesia ni Cristo ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Malaking tulong ang maayos na audio at video upang maliwanag na matanggap ng mga kapatid ang mga kalooban ng Panginoong Diyos na itinuturo, lalo na sa mga video streaming worship service. Ipinagpapasalamat ni na kapatid na Jane at Rowan na patuloy silang sinasangkapan ng mga kaalamang teknikal upang lalo nilang mapagbuti ang pagtupad bilang mga TSV officer. Sa isinagawang TSV Talk and Workshop, karagdagang kaalaman ang ibinahagi sa mga TSV member mula sa mga distrito eklesyastiko ng Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Pangasinan, kasama ang distrito ng Zambales North. Idinaos ang aktibidad sa Don Leopoldo Season Convention Center sa Alaminos City, Pangasinan, na pinunganahan ng mga piling guest speakers. Sobrang dami ko pong nalaman ngayon na isulat. Kanina punong-puno na po yung notebooks ko. Marami po kaming nalaman kung paano po ayusin yung wire, audio system. Sobrang ganda po ng aktibidad na to kasi may mga
nalalaman po kami mga basic knowledge po para lang po sa TSB na makakatulong naman po sa pagtupad namin. Ang aktibidad po na ito ay pinagpapasalamat po namin sa pamamahala upang magbigay ng malaking kaalaman po sa aming mga TSB at sobrang dami po naming nalaman ngayon po, kaya lahat po ng mga hindi ko po na-encounter pa po kanina ng mga words, talagang sinusulat ko po para pagdating po sa lokal ay may bahagi po namin ito. Tinalakay sa aktibidad ang tungkol sa application integration, cable management, CCTV system, video system at computer building. Tinalakay naman ng mga guest speakers mula sa Sound Reinforcement Group ang kahalagahan ng maayos na sound system. Ibinahagi rin ng Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department ang upgrading ng mga TSB room para sa maayos na pagtupad. Karagdagang kaalaman naman sa technical duties ang tinalakay ng Technical Reinforcement Group ng Iglesia ni Cristo. Kailangan natin mag-level up sapagkat yung technology nag-evolve, kailangan natin masabayan ito para sa ganun mas maayos, mas mapapakinabangan po natin ang mga pagtuturo ng pamahala sa atin sa panahon ng mga video streaming. Mahalaga po yung tinalakay kanina namin na patungkol sa video system lalong-lalo na po para sa ating pagtupad, para maging mas malinis at mas maging maayos ang ating pinapakita sa mga kapatid, lalong-lalo na sa pagsamba o kaya sa mga aktibidad na sinasagawa po natin sa loob ng iglesia. Tinalakay namin ang tungkol sa cable management at ito po ay napaka-importante sa pagtupad naming mga nasa kagawaran ng TSB dahil po ang cable management ay isa sa mga crucial na bagay pagdating sa mga pagtupad. Ang unang-una po, dapat meron tayong mga label sa mga cables natin para pag nagkaroon po tayo ng mga technical issues, alam natin kung anong mga cables yung huhugutin natin at kung ano yung mga dapat na ayusin. Ngayon po sa henerasyon po natin ngayon, ginagamit na natin yung advanced technologies kaya kailangang mayroon tayong knowledge, mayroon tayong ideas sa paano gamitin yung mga advanced gadgets at mga devices. Kailangan po na gigain po tayo ng mga knowledge and insights po about po sa technology. Kaya nga po meron po tayo ngayong TSB seminar, TSB talk para po madagdagan po habang tumatagal po. Malaking biyaya po ito. Matututo po kami sa lahat ng aspetong technical, mula sa sound, sa video, hanggang sa audio. Lahat po, kaya magiging malaking bahagi po ito ng amin pong pagtupad sa amin pong banal na tungkulin na sinumpaan sa ating Panginoong Diyos. Pagkatapos ng seminar, nagtungo sa iba't ibang booth ang mga TSB officers upang magkaroon ng hands-on experience sa mga kaalamang itinuro sa kanila. Kinakailangan po na maayos po ang aspetong teknikal, lalong-lalo na po sa mga pagsamba, para lang sa ganon, malinaw po na makarating sa mga kapatid ang mga aral ng Panginoon Diyos na itinuturo sa pagsamba, lalo na po yung mga itinuturo po ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Kahit po na may mga pasok sa paaralan, may mga trabaho po, mas pinagpauna po nila yung pagdalo po nila dito para po mabigyan po nila ng daan at saka po papakinabangan din po, magamit po sa pagtupad ng tungkulin. Ang ganitong ginagawa ng ating namamahala ay napakalaking bagay po sapagkat lalong tumataas at lalong umuunlad ang komunikasyon o teknolohiya ay nakakaagapay ang iglesia sa ganitong mga aktibidad sa pamamagitan po ng ganitong mga inilulusad ng atin pong tagapamahalang pangkalahatan. Sa mga kaalamang tinanggap nila sa aktibidad, gagamitin ni ng kapatid na Jean at Rowan ng kanilang mga natutuhan para makatulong sa pamamahala ng iglesia sa pagtataguyod ng maayos at solemneng pagsamba sa Panginoong Diyos. Napakasarap pong tumuwad sa bawat pagsamba na kahit hindi po kami nakikita, kasi may TSB room na po kami sa likod, na kahit hindi po kami nakikita, kami po yung isa sa nagtataguyod ng pagsamba para maging maayos po ang mga pagtupad at makapagbigay po kami ng kapurihan sa ating Ama po. Ang layunin ko po bilang isang may tungkulin ay huwag po magkulang sa pagtupad palagi. Sobrang saya po namin kasi nakakatulong po kami sa pamamahala, sa mga pagsamba. Mula sa Alaminos City, Pangasinan, ako po si kapatid na Erds Malyi para sa Iglesia ni Cristo News Network. Dating migrant worker sa Singapore si kapatid na Nel Francisco. Noon pa man,
Nakakatuwang na siya sa video streaming ng mga banal na pagtitipon sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa kasalukuyan, siya ay isang aktibong TSV officer sa lokal ng Mayaw, Distrito Eklesyastiko ng Quezon. Siya si kapatid na Coronel Francisco, mula sa lokal ng Mayaw sa Distrito Eklesyastiko ng Quezon. Isa siyang overseas Filipino worker sa Singapore. Sinubukan niya noon na mangibang bayan sa pag-asang makasusumpong ng mas maayos na pagkakakitaan. Sa kanyang pagdating doon, hindi niya nabalayan may lalong mahalaga na kanyang nasumpungan. Kung ako po'y magsisimula na at mag-transfer na po sa lokal po ng Singapore North, ang una ko pong tungkulin na nakuha ay yung pong TRG, ang tawag ko po na yung TRG. So bali po, hinanap ko po yung Pangulo, then sabi ko po, gusto ko po kumuha ng tungkulin. Habang tumatagal, nag-i-improve po yung mga equipment, dumarating po yung mga bagong technology, nagkaroon din po ng mga tinatawag yung nga po yung streaming. So na-introduce po yung mga application. Ngunit sa kanyang pagkikipagsapalaran sa ibang bansa, hindi niya naiwasan na maapektuhan din ng nagdaang pandemya. Magkagayon pa man, sinikap niyang magpatuloy, lalo na sa pagtupad ng tungkulin. During pandemic to, nandun po. From 2019 hanggang matapos si pandemic, nandun po kami. Minsan po nagkakaroon po ng conflict, lalo po halimbawa po sa trabaho. Ang ginagawa ko na lang po, nagpapapalit po ako ng oras ng trabaho sa mga kasama ko para po makatupad po ako sa akin tungkulin. Ang pagsamba po kasi kalimitan, lalo na po ng panahon pandemic, ay nasa mga bahay na po. So napakalaki po yung naging responsibilidad namin kasi po online po ang pagsamba. Sa kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas, hindi nawaglit sa kanya ang kahalagahan na ipagpatuloy ang pagtupad ng kanyang tungkulin. Baon niya ang lahat ng kanyang karanasan sa pagtupad ng tungkulin sa ibayong dagat. Pagbalik ko po dito, sinasabi ng mga bata na wala silang technical lead. Nakita ko yung kalagayan ng lokal, ma-improve yung kagamitan, humiling po kami sa central na maging maganda po yung kagamitan ng TSB. Tapos po patuloy po kami nag-recruit sa awa po ng Diyos. So ang dami po namin ngayon. Kung ano man po yung naging experience ko sa abroad, dinala ko po siya dito sa Mayaw. Nag-improve yung mga TSB. So yung pong mga natutunan ko po sa Singapore, tungkol po sa pagtupad po bilang TSB, pag-uwi ko po ng Pilipinas, dinala ko pa rin po siya. So ang ginawa ko po, ipinasa ko po yung mga ganong kaalaman doon po sa mga bagong TSB na na-recruit namin. Saka po yung mga existing na TSB, tinuruan po namin sila ng mga dapat gawin o tamang pamamaraan para po maging maayos po yung pagtupad po nila. Isa lamang si kapatid na Nel sa mga lubos na nagalak at nagpapasalamat sa pagkakaroon ng TSB Talk and Seminar na idinaon sa Quezon Convention Center sa Lucena City na dinaluhan ng mga TSB officers mula sa 5 distrito sa Quezon, Marinduque at Romblon. Malalayo man ang pinanggalingan ng ilan sa mga dumalo, aktibo silang tumugon sa aktibidad bilang pagkikipagkaisa sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia na ang layunin ay lalo pang malinang ang kanilang mga kaalaman sa makabagong teknolohiya na kanilang magagamit sa pagtupad ng kanilang banal na tungkulin. Ilan sa mga kaalamang isinangkap sa mga kapatid ay ang computer building, cable management, application integration, video system at CCTV. So beforehand po, I've had these expectations that yung mga softwares and apps po na ginagamit para sa pagsamba ay ma-utilize po in its full potential na yun din naman po yung itinuro po dito kanina sa workshop and seminar po. There were a lot of things po that I've learned from that workshop and seminar, but one thing that really, na tumatak po sa isip ko is that this might sound a little bit unusual, pero po yung ang mga LAN connectors, yung Cat8 cable, those types of cables po na dapat pong natin gamitin for high-speed internet. And sa tingin ko po, yun yung talagang tumatak sa akin gawa ng magagamit ko po siya in a real-life situation. Napaka-beneficial po yun, both in the technical aspect and syempre po sa pananampalataya po. It really mattered the most na nakikinabang po tayong mga kapatid dito po sa mga workshop and seminar na ganito dahil dito po talaga natin napapatunayan na
tayo po ay pinagmamalasakit po tayo ng pamamahala in a way na gusto po nila na up-to-date po tayo dun sa mga ng technologies. So, itinuro po yung sa parts din po ng CPU, tapos meron po mga interactive games na kung saan matututo din po kayo kasi meron po itong games na nag-build po ng CPU eh. So, marami po talaga matututunan at saka nakakatulong rin po siya para makakilala po kami ng iba't ibang mga kapatid at ganun na rin po yung nakakapagpasigla po sa amin din po kapisanan, sa Kadiwa po at sa mga may tungkulin po sa TSB. Lalong-lalo na po meron po mga pagkakataon na nasisira po yung CPU. So kung marunong po tayong mag-build ng CPU, marunong tayong magbukas or alam natin yung mga parts na yun, malalaman din po natin kung ano ba yung kahalagahan ng bawat parts na yun at ano yung ginagawa niya sa kabuuan ng CPU. So kung magkakaroon po ng problem, mas madali po nating ma-identify kung saan po may problema. So, mahalaga po sa atin yung pagtupad po ng ating tungkulin na lalo na po at syempre po kinakasangkapan po tayo sa panahon po ng mga pagsamba. Mahalaga po na na-enhance po yung mga kaalaman po natin. Dahil unang-una po, dahil para po ito sa kapurihan po ng ating Panginoong Diyos, ang pagtupad naman po natin ay hindi po para sa tao. Kaya kailangan po natin na ma-develop po yung ating mga kaalaman para po mas mabigyan po natin ang kasiyahan ng ating Panginoong Diyos sa mga pagtupad po ng ating ang alam ko lang po ay mga basic lang po dun sa mga pinag-aralan. Lalo po sa mga application po, yun pala po ay marami pa po palang dapat na matutunan. Hindi lang pala humahanga po dun yung ating kaalaman. Marami po palang dapat na matutunan tayo. Lubos na ipinagpapasalamat ng mga kapatid na dumalo ang mga bagong kaalaman na kanilang natutuhan, na kanilang babauning pag-uwi at magagamit sa pagtupad ng kanilang banal na tungkulin. Napakalaking biyaya po na patuloy pa rin kaming tinuturuan hanggang sa mga oras na to. Kahit po sabihin po natin na matagal na po akong tumutupad bilang TSB. Pero ngayon po kasi sa panahon ngayon, kabago-bago na po ang teknolohiya. Kaya nagpapasalamat po kami sapagkat patuloy pong nararagdagan yung aming mga kaalaman, lalong-lalo na po sa mga bagong kagamitan, bagong teknolohiya. Mahalagang napalalawak nila ang kanilang kaalaman sa ganitong mga gawain sapagkat sa madalas na pagkakataon ay isinasagawa ang ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Pangunahin na nga ang kapatid na Eduardo Manalo sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya. Pagka ang isang may tungkulin ay maalam sa ganitong kaparaanan, ay maayos na naisasakatuparan o naisasagawa ang mga aktibidad na ito. Napakalaking pakinabang lalo na sa mga kapatid na dumadalo, lalo na sa mga pagtitipon sapagkat pinakikinabangan nila ang mga itinuturo. Salamat po ng napakarami sa atin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Gayon din sa atin pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, sapagkat pinagtitibay po nila ang ganitong mga aktibidad, makabuluhan para po sa mga kapatid natin na siyang pangunahing ginagamit na kasangkapan para po may sakatuparan ang mga pagtitipon, aktibidad, pangunahin may kinalaman po sa teknolohiya. Mula po rito sa Quezon, ako po si kapatid na Jufrid B. Tamala para sa Iglesia ni Cristo News Network. Kabilang sa mga naunang kaanib sa lokal ng UP1 sa Parañaque City, sina kapatid na Sakia Privado at kapatid na Sergio Mapalad. Sila ang mga buhay na saksi sa hindi mapapantayang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa kanilang lokal sa loob ng mahigit 5 dekada. Damang-dama ng bawat kapatid sa lokal ng UP1, distrito ng Makati ang pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoong Diyos sa pagsapit ng ika-51 anibersaryo ng pagkatatag ng kanilang lokal. Kagaya ni kapatid na Sakia Privado at kapatid na Sergio Mapalad ang nakasaksi sa tagumpay na natamo ng kanilang lokal. Awa po ng Diyos, kahit po ako'y nasa may edad na, hindi ko po binitawan ang aking tungkulin. Mahal na mahal ko po sapagkat patuloy ko po at binibigyan ako ng Ama ng lakas upang magampanan ko ang aking tungkulin. Ubod ng saya ang aking pakiramdam sapagkat
pinakapayo yan hanggang ngayon, inabot ko po ang 51st anniversary ng aming lokal. Ito po'y lubos kong kinasisiyahan sapagkat inabot ko po ang ganitong pagkakataon. Ito po'y pagpupuri una sa Panginoong Diyos, sa pamamahala at sa lahat ng mga kapatid dito sa UP1. Napakasaya po sa aming damdamin. Mula po noong 1979, nasaksihan ko po ang mabilis na paglago ng lokal ng UP1. At sa mabilis po na pagdami ng mga kapatid, na halos na hindi na po kami magkasya doon sa dako na aming pinagsasamba. Kaya pinasya po ng pamamahala na magkaroon ng maayos at malaking gusaling sambahan ng aming lokal. Simula po noon, ay lalong hindi na po mapigilan ang pagdami ng mga kapatid. Masigla po ang mga kapatid sa pagtulong sa mga gawain, pagpapalaganap, maging sa mga kasiglahan, pang sambahayan o kapisan ng pasambahayan. Kaya sa awa po ng Diyos ay dumami ng dumami, pati na rin ang mga may tungkulin. Ngayon po, sumapit ang lokal sa kanyang anibersaryo. Kaya mayroon pong pagdiriwang ang mga kapatid. Masayang-masaya po kami na ito ay aming gunitain sapagkat dito na po kami pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Dito kami natawag, dito na kami naging may tungkulin. Hindi na mabilang na dami ng mga may tungkulin. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Sa pamamagitan ng pag-awit sa isinagawang himig ng kaligtasan bilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, ipinakita nila ang kanilang pagpapasalamat, pagpupuri at pagluluwalhati sa Panginoong Diyos. Para mas lalo pong makita ang pagkakaisa ng bawat kapatid, yung mga talento po ng mga kapatid, at nang sa ganun ay patuloy po na mahikayat namin sila sa kasiglahan. Pinangunahan po ng mga may tungkulin sa kapisan ng pansambahayan ng aming pong lokal ang paghahanda po para sa aktibidad na ito. Malaki po ang maidudulot para po sa mga nakikinig at magiging sa mga makasasaksi po sa ating pong aktibidad na mapasigla po yung kanila pong pananampalataya dahil pangunahin po ang mga aawitin po ng mga awit ay mga INC, original music po, na may mga mensahe po na nilalaman para po sa ikatitibay ng kanila pong pananampalataya at lalo pa pong mapaibayo ang paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Nagpahayag ng damdamin ng mga kapatid kasama ang kanilang buong sambahayan, maging sa mga panauhing nakasaksi sa pagdiriwang na ito. Ako po ay nahikayat na sumali sapagkat buong pamilya po namin ay kasali po sa choral group. Nagagalak po kami sapagkat maging sila po ay kasama po namin na magtatanghal bilang bahagi po ng choral group. Tunay po na nagdulot ng kasiglahan. Ito pong isinasagawa nating aktibidad sapagkat nagkaroon po silang ng inspirasyon, hindi lang po sa aming mga pagsasanay, kundi po sa kahulugan ng aming aawit. At bukod po doon, marami po kami mga kasamang panauhin. So bahagi po itong himig ng kaligtasan para madagdagan pa po ang kanilang inspirasyon para po magpatuloy sa kasiglahan tungo po sa pagiging ganap na Iglesia ni Cristo. Nakakakaba po sa una, pero during po ng performance, medyo nag-boost na yung confidence ko kasi alam kong kaya namin yun. May mga friends naman po ako na feel ko po welcome ako sa kanila. Dahil sa practice po namin, nagkakakilala na po kami isa't isa. Gusto ko pong ma-experience ulit, kaya sasali po ulit ako. Sa bawat pagtatanghal, damang-dama ang dedikasyon at damdamin na ipinamalas ng bawat choral group na nagbigay inspirasyon, pag-asa sa mga sumaksi at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Kaya po gusto ko pong sumali sa pag-awit po sa choral ay nainganyo po akong sumama sapagkat yung mga magulang ko po ay kasama din po sa pagpe-perform. Masaya po tayo sapagkat
sumapit po ng 51st anniversary po yung aming lokal. Mas nagiging malapit po sa isa't isa po yung mga kapatid po sa aming lokal. At yun po, nakikilala po ang bawat isa po sa pamamagitan po ng pag-awit. Mula sa panganay po hanggang sa bunso ay may tungkulin pong lahat. At ngayon po ay kasama sa lahat ng gampanin sa UP1 para sa pakikipagkaisa nitong aktibidad na ito ng Himig ng Kaligtasan. Marami po kaming mga inanyayahan at kasama po namin sila ngayon para lalo pang maraming sumigla pa ng mga kapatid. Kami po ay taos-puso pong nagpapasalamat dahil isa po kami sa naimbitahan. Sobrang masaya po. Siyempre po kasi parang part na po ito ng buhay namin. Part na po ito ng sirkulasyon ng namin, pagka-Iglesia ni Cristo po. Sa tupad ko po, masaya po ako since first time rin po to, nasasali po ako sa choral and kasama ko rin po yung mama ko po. Kahit ang mga nasa pagsamba ng kabataan, nagpahayag ng kanilang damdamin. Excited po ako at masaya dahil first time ko po kakanta po ako at excited po ako. Masaya po ako kasi nakasama po ako sa aktibidad na to. Ako po ay kakanta. Kasama ko po si Lola at si Mama. Ako po magkakanta, excited po ako. Saksi ang bawat kapatid sa tagumpay na nakamit, hindi lang sa kanilang lokal, kundi sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Papasalamat po sa Panginoong Diyos na ang aming lokal ay lumago dahil sa mga paglilingkod ng mga kapatid, sa pagtulong-tulong upang pagtatagumpay. At inabot po namin ang 51st anniversary, ang unang tumulong ang ating Panginoong Diyos. Hindi po ito magiging matagumpay kung wala ang tulong ng Panginoong Diyos. At gayon din ang paggabay ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid ni Eduardo Manalo. Salamat din po sa pamamahala, sapagkat dama namin sa aming lokal. Hindi nila kami nakakalimutan, nagugunita lagi ang aming lokal. Ay damang-dama po namin ang kanilang pagmamahal sa iglesia, kanilang pagmamalasakit sa mga kapatid. Kaya mahal na mahal din po namin ang ating namamahala. Ipapasalamat po kami ng lubos sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo, maging sa pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Angelo Eranio Manalo. Dalangin po natin sa Ama na lalo pa pong magtagumpay ang lokal sa lahat ng larangan ng mga gawain. Kapatunayan po namin ang aming ganap at lubos na pakikipagkaisa sa pamamahala sa mga gawain kanilang inilulunsad, na ang lahat po ng ito ay para sa kapurihan at kasiyahan ng ating Panginoong Diyos. Handa po kaming makipagkaisa, laging tumugon at tumulong sa mga kilusan at gawain ng Iglesia. Masiglang-masigla po ang lahat ng mga kapatid. Sa simula pa lamang po ng mga pagsasanay, ay ipinakita na po nila yung kanilang pakikipagkaisa, yung kanilang kasiglahan, at inaasahan po namin na ito ay magdudulot ng lalo pang kasiglahan sa mga hinaharapang aktibidad ng Iglesia sa pakikipagkaisa po namin sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Kami po ay bumati sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, at sa kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Kahit na ano po ang mangyari, kagaya po ng itinuturo sa pagsamba, mananatili po kaming lahat sa katapatan, sa kasiglahan at sa pakikipagkaisa sa ating namamahala. Higit po sa lahat ay ipinagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos ang 51 taon na pinuno po niya ng pagtatagumpay ang aming lokal. Sinampalatayanan po namin at patuloy na sinasampalatayanan na kundi dahil po sa Kanya ay hindi po makararating ang Iglesia ni Cristo sa lokal ng UP1 sa ika-51 taon ng Kanyang kaarawan. At ito po ay magpapatuloy pa hanggang sa katapusan na ng aming buhay o sa katapusan ng daigdig na ito. Mula po dito sa UP1, ako po si kapatid na Eliza Absay para sa Iglesia ni Cristo News Network. Inyong napanood ang mga pagtatagumpay na ibiniyaya ng Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo. Mapapanood po ninyo ang aming programa sa official YouTube channel na INC News and Updates, maging sa official YouTube channel ng INC Radio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Precious Lubao. Magandang araw po, hanggang sa muli.